Eh, so what up? Kinat ko yung video kasi napakahaba to ng 10 minutes and hirap mag-upload sa Facebook. Yung next topic sana is paano mo madadama yung isang bagay kung nasanay kang ikaw yung palaging nagbibigay. At some point sa buhay natin siguro dumating tayo sa point na or sa isang relationship na madami tayong binuhos na bagay-bagay or madami tayong binuhos na effort. And pag dumating yung part na ganun sa buhay mo, mako-question mo yung minsan na like minsan hindi lang siya sa isang relationship na pag nasanay ka nga naman ikaw yung bigay ng bigay, paulit-ulit mo siya rin gagawin sa mga susunod na relationship. Hindi man yung bigay ng physical or material na bagay, just as effort itself, ganon. Kumbaga nasanay ka na ikaw lang nagpo-provide, okay ka na ganon. Tapos biglang one time may tao mag-e-effort sa'yo and hindi mo ma-appreciate or hindi naman sa hindi mo ma-appreciate, parang mapapa-question ka sa sarili mo kung ano yun, kasi syempre di ba parang nasanay ka nga na ikaw yung palaging nagbibigay ng effort or ng kung ano mong bagay. Di ko alam hindi ako nasa katayuan para magbigay ng ganong constant na tip dito sa topic na to. Kasi hindi. Kasi syempre depende, iba-iba naman tayo ng point of view sa buhay, 'di ba? So sa akin, dahil ako nandito 'di ba? Lang naman sa inyo. Based na lang din sa experience ko, no. Ano ba? Okay, sige. Based sa experience ko from 2020 hanggang 2019 hanggang 2022. Yan, sige. From 2019, may nagkaroon ako ng webinar na parang ako lang palagi yung basta yun na, doon na tayo sa part na ako na lang palagi yung sa effort lahat, and shits. 2020, ganun din. Pero, hindi naman ganun kaano yun sa 2020 kasi medyo chill lang yun sa 2020. 2022 is yung next. So, after ko ma-experience yung na ako lang yung palagi nagbibigay, ganun. Ako lang yung nag-e-effort dun sa 2020 relationship ko. Nasanay ako na, syempre, ganito, dapat ganyan. Puro ikaw lang yung bigay nga ng bigay. Pagdating ng 2022, na-experience ko yung babae, gusto mag 50-50. So, sabi ko, bakit natin gagawin yun? Sabi ko. Tapos parang, dahil dun sa issue na ganun, na 50-50, parang muntik, nag-away pa kami kasi sabi ko, bakit ka naman namin gagawin yun? Hindi ba dapat ako yung magpo-provide kasi ganito, kasi ganyan, sabi ko. Tapos sabi niya, hindi ba nasa parang relationship tayo? So bakit ikaw lang yung magpo-provide? And that made me question myself na, bakit hindi ako? Ako nga naman yung lalaki, hindi ba? Sabi ko sa kanya. And hindi ko na natanong sa sarili ko na, o nga naman, no? Paano ko nga naman na-appreciate yung effort ng iba, no? Kung mahal ka nga rin naman ng tao, di ba gagawa rin naman siya sa'yo ng effort para ipakita niya na mahal ka niya. Ganun. And if yung effort na yun is yung pamimigay sa'yo na something or halfway ng bill, di ba? Parang bakit natin pipigilan? Pero ang hirap din kasi, lalo na pag na-experience mo nga naman na ikaw yung palagi nagbibigay. Kasi parang
siyempre nasanay ka na ikaw yung palaging nagbibigay. Parang 'pag binigyan ka, like, basta hindi ko ma-explain pero mapapaisip ka kung bakit ka binibigyan, gano'n. Pero feeling ko ang pinaka okey na solusyon 'pag nandodo'n ka sa point na mapapaisip ka na, paano mo maa-appreciate yung mga bagay na yun. Siguro isipin mo na lang din na yung taong nasa harapan mo or yung taong nag-effort din sa'yo, sinusubukan lang din ipadama yung love na alam nilang kaya nilang ibigay. Kumbaga hindi lang kasi ikaw, lalo na kung nasa relationship kayo, hindi lang kasi ikaw yung ano, yung mag-e-effort, lalo na kung mahal ka talaga niyan, siyempre mag-iisip ka ng effort na, "Mahal ko din yung taong 'to, hindi ba dapat ipakita ko rin?" So, every time na hindi mo ma-appreciate or hindi mo alam yung gagawin mo kapag nasa gano'ng situation ka na nag-effort yung taong mahal mo para sa'yo, siguro isipin mo na lang yun na gusto lang din nila i-show up na mahal ka nila kaya nila ginagawa yung gano'ng bagay. Same same as with you na gusto mo lang din ipakita yung mahal mo yung taong yun kaya ka nag-e-effort, 'di ba? Yun lang naman yung pinaka siguro basic na sagot dun na ano, na paano mo ma-appreciate yung effort ng isang tao kung nasanay kang nagbibigay is isipin mo na mahal ka rin nila at gusto lang din nila iparamdam sa'yo kung gaano ka nila kamahal. Kung di mo na ma-appreciate yung effort na nagawa nila, kasalanan mo na yun pero hindi naman sa kasalanan mo na dahil ano, pero hindi ba dapat mapapaisip ka pa rin na, "Oo nga naman, mahal nga naman ako nito." Dapat mag-effort pa rin naman siya in somehow kahit nasanay ka pa na ikaw yung palaging nagpaparamdam ng mga gano'ng bagay, 'di ba? Feeling ko kailangan mo lang talaga ma-appreciate pare kung yung mga bagay na ano, na hindi mo naramdaman dati. 'Di ba dapat nga maging mas masaya ka pa kasi may taong nagpaparamdam na sa'yo ng mga gano'ng bagay? 'Di ba nga dapat mas ma-appreciate mo pa yung mga gano'ng bagay kasi hindi mo sila na-experience dati. Ah, kasi kung patuloy mo pang iisipin na paano mo ma-appreciate yun, bakit nila ginagawa para sa'yo yun, lalo mo lang sasaktan yung mga taong nagmamahal sa'yo kasi siyempre gumagawa din naman sila ng effort para pasayahin ka kaya yun lang pare, feeling ko yun yung pinaka best na solusyon dun sa lahat kung hindi mo na a-appreciate or nararamdaman yung mga gano'ng bagay dati, maging masaya ka na lang kasi andiya-diyan yung taong yan na ngayon ginagawa yung mga hindi nagawa nung mga dating taong nakilala mo. So yun lang, let's keep it short kasi wala na akong maisip na sagot, eh. Peace out.